Good afternoon, everyone. So we are gathered here and assembled together in the presence of God to unite RG, Mandalorian, Odessa, and Frank Summerlin, that is the Holy Form of marriage. And in the Bible, it teaches that marriage is a permanent relationship, a covenant relationship between one man and one woman to fully and totally give themselves, to give themselves to one another for life.
Lord declared that men should father or mother, and should be put soil and that the food shall become one. And today, it is my privilege to ask, who is this bride, travel of me, to marry to this man, RG. Sino ba ang nagbigay ng karapatan? Si siya namin para sa kanya ang natutong kumakasap kamay. Kasi ngayon ay pwede sila. So, palakpakan ko natin. So, this time, I invite everyone to be right. Ito tayo na pinagkakalit. And let us close our eyes and bow our head, and we will pray. Shemaiah for El Adonai, and the name of Adonai God, Baruch Hashem Lord, on the Hebrew of the Eternal God and Father, we invoke now your presence among this gathering. We pray that the person of the Holy Spirit will involve this place in your love, in your grace, and with this institution of knowledge and the covenant with this lovely couple. We ask your blessing, not only upon this time that we share together, but upon their life as they join us. We thank you for what you are about to do. In Jesus' name we pray. Everyone say amen. In pangalan ng tayong Panginoon. Okay, praise God. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa privilege mo po na tayo magbahagi ang pinakamalagang parte ng buhay ni RJ at ni Charlamagne. At sa bawat isa na narito, salamat po at ako ay napamilang sa isa sa mga magagandang istorya ng buhay ng dalawa. No? So, isang karangalan po na makasama po kayo. Okay, paano kay RJ and Charlamagne? Okay. So, ang pag-aasawa ng anak ito ay panghabang buhay na pagsasama. At kung mayroon tayong naririnig na noong una pa na sabi nga nila ikaw ang pagsalit ay hindi biro. So, ang pag-aasawa ay hindi rin biro. Napakarami ng mga nag-aasawa at marami naman ang nagtatagumpay. Subalit, sa bawat tagumpay na nakakamit ng bawat isa, ay palaging mayroon mga susi na ginagamit ang Panginoon para ang katagumpayan ay maranasan ng bawat isa. Okay. Sabi ng Panginoon, ang pumapasok sa larangan ng pag-aasawa ay kinakailangan ng doon yung matapatan, kahinahunan, at higit sa lahat ang takot sa Panginoon. Sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na gawain kaya dapat natin igalang. So, bakit po natin matatawag ng isang banal na gawain sapagkat wala naman pong pinahintulutan ang Panginoon na magsama ang lalaki at ang babae, kundi ang sakramento lamang ng kasal. Wala nang iba pa. Hindi sinabi ng Panginoon na okay na yung mag-jowa, no? Okay na yung mag-boyfriend. Walang hindi sinabi siya. Kundi yung kasal lang talaga. At sabi ng Panginoon, iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, gaya ng sabi ko kanina, at siya ay kasama sa kanyang kasama babae at silang dalawa ay magiging isa. They become one flesh. Ayan, so mabilis lang po tayo mga 20 minutes lang tayo dito, no? And 2 hours. 1 day. No? Mabilis lang po tayo. Ayan. Okay, so marami ang mga bago iba bago magpakasal, mayroon silang mga tinatawag na 8 years preparation. Diba? 8 years preparation nila. Marami talaga 8 years. Then mayroon 6 years, mayroon 4 years, mayroon 2 years. 2 months hiwalay. Ayaw ng Lord na natihiwalay. Sabi ni Lord, nasusuklat ako sa natihiwalay. So, dapat hindi yung papasok sa inyong mga isipan. Kinakailangan may mga bagay na magiging gabay kayo talaga sa buhay ng magpagdawa. Yung movie natin sa TV kapag may bidang lalaki, may bidang babae, mostly kapag ang movie natapos sa bandang huli, ano nangyayari? Diba? Mostly kinakasal. Happy family, may mga anak na
So yung movie tapos na. Ito simula pa lang. Ang alam ko lang na matatapos dito ay ang pagiging binata ni RG at ang pagiging dalaga ni Charlamagne. So panibagong yugto lang ito ang buhay bilang mag-asawa. Okay. Ang lalaki at ang babae, kapag ito ay naging mag-asawa, yung kanilang relasyon, tinatawag nila ito na isang tahanan. No? So, talagang yan ay narinig na natin mga prayers pa na. Pero bago nangyari yung ganong mga kasalan, ay may mga naunang kasalan na nangyari na talaga ng una pa. Ang unang kasalan na nangyari ng una, ito po ay nangyari sa Garden of Eden. Sa kabog ng Adean, mayroon po sa aklat ng Bible, may sa Adean, mayroon din po doon nangyari mga kasalan. Pero yung unang kasalan na itinaraga na tinatang ng Panginoon, ay ito po yung unang yung panahon na kung saan inilagay ng Panginoon si Adan doon sa Garden of Eden upang siya mamahala doon sa mga halaman. Inilagay ng Panginoon si Adan sa Garden of Eden. Nakita ng Panginoon na mangyayari si Adan na tuwang sa Panginoon. Kapag si Adan ang binigyan ng Panginoon ng karapatan na kung ano ang tinatawag ni Adan doon sa mga halaman, yun ang pagiging paraan ng halaman. Kung ano itatawag ni Adan doon sa mga hayop, ito man ay malaki o maliit, yun ang magiging pamaya ng hayop. Nakita lang Panginoon na masaya si Adan. Subalit, bahagi na Parang magandang video nito. Parang magandang video nito. Kasi parang ano siya, oh. Parang 3D. No? Kaya nasabi ko ng Bible verse at for everything. Yung video niya, parang 3D. Yung video niya, parang 3D. Ang linaw, oh. Parang 3D. Nandiyan ako. Wala doon. Dumating ang panahon, naging masaya si Adan. Dumating ang panahon na naging malungkot si Adan. Gaya ng dalawa. Dumating ang panahon na yung naging bata. Parang nga siya 3D. At dumating ang panahon na yung dalawa ay pinagkatlo ng Panginoon. Hindi dumating po sa akin. Pero mamaya lang namin po yan. No? Ayan. At ito yung panahon na kayong dalawa ay pag-ibig. Dumating ang naging malungkot si Adan at nung makita ng Panginoon na may malungkot si Adan, sabi ng Panginoon, hindi maaari na lamigin pa lang ang lalaki. Totoo naman sa sinauna si Adan ang time na yun. At kung meron magkasama sila sa time na yun, malamang pa ang maghirap o malayo. Kaya sabihan hindi ko pwede kinasa. Kaya sabi ni Lord, lumalag tayo ng kanyang mahalasahan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinatulog nila si Adan noong panahon na yun. At habang natutulog si Adan, pinuha nila ang isang kanyang sa kasiliran. At ito ang ginawang Eva. Yun ang unang kasalan na nangyari. Si Charlamagne, siya yung Eva. Siya ibigay ng verse 9. Praise God. Siya yung kasalutan ng iyong kabayan. No? Thank you, Lord. Palagpakan po natin sa ito. Napakabuti ng Panginoon. Dahil sa meeting, ginawa ni Lord, para di ba yung pagkakitan. Pero nagtrabaho siya. No? Basta naman nagtrabaho siya. At kung bakit ang mga babae ay pilit na inilalapit sa lalaki, Ay, nag-aaral pa yata siya. ay makakit sa puso ni Adan. Yung pulot sa mga. Yun ang unang kasalan na nangyari. At that time, mayroong salitang sinabi si Adan kay Eva. So talagang nung sinabi ni Adan kay Eva yung salitang yun, mas yung magaling si Eva. Tuwan-tuwan sa Eva. Kung ikukumpara natin sa kayo yung salitang yun, yun yung salitang sinabi ni Eva, yung salitang I love you. Mas sinabi mo, praise God. Yung mga Eva na narito ito, magkakapagay na I love you sa inyong pangalan. Tapos na ang mga inyong praise God. At hindi dalawa hindi ba mga okay, ito patak mo yung partner na ngayon, sabihin sa mga I love you.
Oh, I love you daw. I love you daw. Napakaganda na tayo. Sinabihan siya ng I love you. Kapag sinabihan nila ng I love you, pumapapa ang hair ng mga girl. Ganda-boy siya. No? Ayun. Kapag mataas ang temperature ni Eva, sinabihan nila ng I love you, pumapapa ang temperature. Paglaan sa COVID, no? Ayan. Kapag sinabihan nila sa Eva ng I love you, din po yung isa pagpapakita ng mga ano, kung mayroon ng katuhan, ay may pagkikita ng katawan. No? So, pero yung salitang sinabi ni Adan that time kay Eva ay higit pa sa salitang I love you. Sabi niya that Umuwag na ba? Hindi pa naman. Kung aking laman at buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa iyo sapagkat ikaw ay nagmula sa lalaki. Yun ang pinakataas na uri ng pagmamahal na higit pa doon sa salitang I love you. Yun po ang pagkakasana na naman. Ayan. Naisipin mo ba? Ayan. Praise God. Okay. So, meron ako mga bagay na naisip pa ng kita ninyo na ito yung gawin yung gabay sa buhay bilang mag-asawa. Marami ako nagpapakasal ng isang taon tayo, 7 months, 7 years, another 2 years, 3 years, 10 years, ganyan. Pag nagkakita-kita ulit sa mga pagpapagkata nito na naging araw yung tungkol sa mga ito, success ko ang muli ng pagkasawa. Lalo pa lang hindi na makapagpundar ng bahay, di ba? Makapagpundar ng business, ng negosyo. Meaning mostly, focus sa atin sila. Tuloy sa mga patigilan na natin. Kung ano yung mga patigilan na patigilan na wala ka agad, nakatatlo na agad. So, maganda naman yung mga ano. So, parang yung kapatilan Kakangalay ko. sa mga bagay na nakikita, Kakangalay? mga patigilan na bagay. Ay, nanginginig na ako. Ay ang presensya ng Panginoon. Huwag kayong magpo-focus doon sa mga bagay na nandito sa lupa. Ano man ang mga bagay ng Lord said, pakamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo, kung ang iyo namang kaluluwa ay mapapahaman, pangriwala rin. Hindi yung yaman, kundi yung kung papaano mo, ibabahagi yung buhay mo sa iyo, kapag yung kapartner. Mayroon po tayong 10 kautusan, pero pumapasok na po yan sa 2 kautusan. Ang una, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. At ang pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Ang tinatawag na kapwa sa buhay ng mag-asawa. Ang asawa. Kaya ang buhay ko na po. So, una, Panginoon, wife mo, then another na nagsusunod. So, mahalaga ang presensya ng Panginoon sa buhay ng mag-asawa. Napakarami na nagiging mag-asawa. Ay, may matagumpay, pero meron din bumabagsak sa kanila. Bakit? Kasi hindi mo na isinasama ang Panginoon. Napakahalaga ang role ng Diyos sa buhay ng mag-asawa. Siya yung gagawin ng fundasyon. Siya yung gagawin yung pinakasentro palagi sa buhay niyo. Lahat ng bagay ito ay pag-aari ng Panginoon. Wala tayong ipagmamalaki. Kapag nandiyan yan ang Panginoon, may sitwasyon man, may problema, kami nagkatawa niya. The bottom is the floor, it's mine. Kami ng Lord. Gano'n man katindi ng mga bagay na natin. Kasi ang laking pinagmumula ng pag-aaway ng mag-asawa, numero 1 kasunod ay ang pera. Hayaan nyo na ang pera kayo ang kukontrol niya. Huwag mo nang hayaan na kayo ang kukontrol ng pera. Kaya mahalaga ang nandun palagi ng Panginoon sa buhay ng mag-asawa. Kapag nandiyan ang Panginoon, kaano man hindi ang problema ng kapil, mananatili kayong makita. Mananatili kayong lahat tayo. Mananatili kayong pagkakanatili ng mag-asawa. So, number 1 na rule ay walang iba kundi si God. Lord ko na lang, patayin mo nga yung sa dapat sa bigkat lang. Oo, dyan lang. Mahirap din tayo sa kamay yun. Para dagdagan ko na lang. So, numero 1, dapat nandiyan ang Panginoon. Pangalawa, Wala, ito, ayaw ko lang. napakahalaga na nandutukot yung komunikasyon. Pulog ako na panawagan, tsaka ako lang.
The more na nag-usap kayo, the more na makikilala niyo ang isa't isa. Ako nag-iwan ako 2,000. Ay, last time, may Advance hindi kasi na ako sabi sa ko dun sa minors, video na dalawa. And nandun po ang office doon. Kami sa co-op kami, ano? Ay, mas di ako po yung Kasi start namin November 5 yata yun. November 5 ang start namin. Ayan. And may isinasal ako doon, ang bride Over, is 76 years old. sabay nga yung pera ko eh. Pwede ba? Sa Paluwagan. September. Tinanong ko si Mami. Sabi ko, Mami, anong sikreto niyo? Tapos may yung Sabi Paluwagan. sa akin, Mami, sila po Ewan ko kung magkano ang subo. May pera ko na yun. communication. Totoo Wala na. alam kung magkano subo yun. Yung dalawang bansa, kaano ba ang pagkakabalas ng ito, Pagsakan? mauwi ko sa Kasi nga sana eh. Ay, Diba? hindi na. Sabi, Ukraine, Russia, Palestine, Israel, at ano pa. Ganun na napakahalaga ng komunikasyon sa inyong dalawa. Usap sa kanyang mga. And think, sarong natutulugan niyo mas okay ba ang television. Yung time na magkatabi kayo sa kama, yun ang time para kayo may usap. May oras lang ang gamit ang cellphone. Uy, may oras. 9:30, okay na. Signal po at least gawin na tinagawa sa natin. Parang natin. And sa part of communication, ang website din, may mga panahon na nakakapag yung mga sa tayo. Gawa naman yun. Kasi parte ng emosyon ng tao. Okay. Tapuhan ng umaga, halis, gabi, bago na tulog ng gabi, kung nakuha, pipilitin yung ayos. Ayos ang kayo. But sometimes, kailangan ko rin pa na yung minsan kasi, hindi ka naman natin. Pero kapag ang nandiyan sila, at gusto, walang kuwag ang pagpapatawag ng magulo ang alisan. You know that, because I kung i-illustrate siya, ay i-describe niya, sabi niya, ang ulo niya ng talaga. Ang kanyang paano kapuntun sa lupa. Kaano malaki yun. Pero kaya niya pumasa sa puso. Pero ang pangamakuha. Pero ang pag-ibig ng pinakikita ng Panginoon sa amin. Panatilihin niyo ang Panginoon ay nagsabi sa puso. Kung ano yung inilalabas sa Panginoon lagi, ito ay nagmumulan sa ating puso. Kaya yung bawat salita na nagbibitawan sa bahagi ng komunikasyon, makaibingatan mo. Kapag ito ay makakasakit, huwag yung bibitawan. Hindi ganun kadali panglilong at sulat. So, ingatan ang bawat salita na lalabas sa inyong malalabas. Bago bibitawan, maaari paging first yan, maaari paging lumikha ng sunod. Kaya iingatan. And part of communication, ganun tabuhin ng mga asawa. Pag-ingatan niyo at pumapasok yung respeto sa bawat isa. Kaya iingatan niyo. And as far as communication is concerned, ang school communication na kailang sa inyo sa buhay, ay walang iba kundi yung communication namin sa Panginoon. Ano yun? Prayer. Napakahalaga ng panalangin. Dapat kayo dalawa yung mag-prayer partner. Ipag-pray nyo palagi isa't isa. Maraming tukso. Yan. And actually, yung ba na nakakahalala pa, I think 60, yung daw meeting tukso, ito po maraming witness sa tahanan, no? Mabita ko po naman no? Ayan. So, hindi na kami ito, ha? So, dapat nandun lang yung communication, and this is also the prayer. And through prayer, kaya nasabi mo, do not underestimate the power of prayers. But for prayer can change your life forever. Totoo naman. Napaka-proven and tested yan sa aking buhay. At kapag ikaw ay nananalangin, kapag alaman mo na dahil ang presensya ni Lord, isang minuto na lang, maglalas na yung prayer mo, magbibigay pa rin at magbibigay si Lord. No? Pumasa kayo sa Panginoon, huwag sa tao. Magbibigay kayo sa tao sa Diyos. Kahit nanay mo pa yan, kapatid mo pa yan. Kaya lahat yes kay God. Yung yes niya, ibibigay niya. Yung no niya, hindi niya ibibigay dahil may masamang pangit. May masamang mangyari. And then yung way, maghintay ka, ibibigay mo ba yan. Ganun sabi din sa Panginoon. Kaya dapat yung communication, kasi sa part ng communication, gaano man katindi ng problema na siyang harapin. Kapag ito ay nanalangin,
kayang pabuhin ng panalangin yung pangit na sitwasyon. Pag nag-pray ka, we need to say, binibigyan mo ng karapatan ng Panginoon na makialam sa buhay mo. Okay lang ba bigyan ng siya? Okay lang naman yun, no? Kasi yan ayos sige yan. Huwag lang yung ating magkakapagpapagpapag. Again, no? So dapat ang busigan bilang siya pinaka-sentro at fundasyon. Pangalawa, ang tutuon yung communication. And as part of communication, kung may tampuhan man, so pinitig ayusin para kinabukasan, walang ipagkakalunan. Pahalagahan nyo lang ang bawat siguro sa pagkasama kayo bilang mag-asawa. Kung kailangan sabihan ni RGC, Charlemagne ng I love you, kahit hindi mo dito sa kanilang RGC. Sabihin mo lang sa buhay. Kung kailangan mong i-date si Charlemagne kahit libo-libo, pabor na pabor yan. Medyo matas lang. Pahalagahan nyo lang. Sa kultura ng mga Pilipino, kapag pinakasalan ng lalaki at babae, hindi lang si Charlemagne pinakasalan ng mga buong ang kanya. Ganun kaigdig. Kaya yung mga tito-tita niya, lahat ganun yun. Pakikisamahan mo mabuti. No? Kaya pahalagahan nyo lang. Kung may time, realidad, kayo, realidad. May mga time na parang magkakaroon kayo ng banggaan sa European, magkabilang sa both sides, ganyan gano'n. Mga tito-tita, may mga kapatid mo matangkatanda. Kapatid mga nag-aaway ko yun. Magkadagod na kayo. Hanggang so, hindi naman kayo magkadugod dalawa. So, part talaga yun. Normal naman yun. So, ano mo nang tapuhan, ayusin, maging humble lang talaga.